Stop semua. Huminto ka muna sandali. Dahil ang sasabihin ko sa iyo ngayon ay tuluyang magpapabago sa paraan ng iyong pagdarasal, at kung paano mo tinitingnan ang mga bagay na pangarap mong makamit. Mayroong isang maikling panalangin na, kapag ginawa mo ng may tamang puso at kaisipan, ay may kakayahang magbukas ng mga pinto para sa lahat ng iyong pinakamalalim na kagustuhan. Tama ang narinig mo. Hindi ito isang magic spell. Hindi ito isang komplikadong ritual. Ito ay isang simpleng, matinding pagdarasal na babaguhin ang daloy ng iyong buhay. At sa mga susunod na minuto, ipapakita ko sa iyo kung ano ito at kung bakit ito gumagana. Kaya kung ang mensaheng ito ay pumupukaw sa iyong puso, kung pakiramdam mo ay mayroon kang isang malaking pagnanais na matupad, manatili ka sa akin dahil ito ay para sa iyo. Maraming beses, pakiramdam natin ay nagdarasal tayo, nagsusumamo sa Diyos, naghahangad ng mga bagay, ngunit parang walang nangyayari. Parang ang mga panalangin natin ay lumilipad lang sa kawalan. Nauunawaan ko yan. Alam ko ang pakiramdam ng pagdududa, ang pagkabigo na paulit-ulit kang humihingi, ngunit ang iyong sitwasyon ay hindi nagbabago. Ang bigat ng iyong dinadala, ang lungkot na hindi ka pinapakinggan, ang pag-asa na unti-unting nawawala. Nararamdaman ko iyan, at naniniwala ako na ang iyong intuwisyon ang nagdala sa iyo rito ngayon. Noong bata pa ako, lumaki ako na may malalim na pananampalataya, ngunit mayroon din akong malalim na pagkalito tungkol sa pagdarasal. Nagdarasal ako para sa aming pamilya, para sa kalusugan, para sa tagumpay, at para sa mga simpleng pangarap ng isang bata. Ngunit minsan, parang mas madalas na hindi natutupad ang mga ito kaysa sa matupad. Naaalala ko pa ang isang pagkakataon nang ako ay nasa matinding pagsubok. Kailangan ko ng isang himala para sa aming pinansyal na sitwasyon. Nagdasal ako ng buong puso, gabi-gabi, humihingi ng tulong. Ngunit ang mga araw ay lumipas, ang mga linggo ay naging buwan, at ang sitwasyon ay lalong lumala. Pakiramdam ko ay nag-iisa ako, na ang aking tinig ay hindi naririnig, na hindi sapat ang aking pananampalataya. Siguro, naramdaman mo na rin yan, hindi ba? Ang pagtatanong, bakit? Bakit hindi ako? Marami sa atin ang nag-iisip na ang panalangin ay parang listahan ng mga hiling na ibinibigay natin sa Diyos. Humihingi tayo ng pera, ng pag-ibig, ng trabaho, ng kalusugan, at umaasa na sa awa ng Diyos, ibibigay niya ito. Ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay na magbabago sa iyong pananaw. Ang tunay na kapangyarihan ng panalangin ay hindi sa dami ng salita o sa haba ng oras na ginugugol mo. Hindi rin ito sa pagiging perpekto mo. Ang tunay na kapangyarihan ay nakasalalay sa isang bagay na niyas malalim, isang bagay na kadalasan ay nalilimutan natin. Ito ang dahilan kung bakit, sa lahat ng aking pagdarasal noong ako ay bata pa, at maging sa aking matinding pagsubok, ay tila hindi ako pinapakinggan. At ito ang sikreto na ibubunyag ko sa iyo ngayon. Ang ating utak, ang ating damdamin, at ang ating paniniwala ay may malalim na koneksyon sa universo. Hindi ito basta-basta. Ipinakita ng siyensya na ang ating isip ay may kapangyarihang maghubog ng ating realidad. Kung patuloy kang nagdarasal mula sa kakulangan, mula sa pakiramdam na wala ka, o mula sa takot na hindi ka makakatanggap, iyon ang ipinapadala mo sa universo. Iyon ang bumabalik sa iyo. Isipin mo ito, kung nagdarasal ka para sa pera, ngunit sa loob mo ay nakakaramdam ka ng pag-aalala tungkol sa iyong mga bayarin, ang mensahe mo ay nagiging wala akong pera. Kung nagdarasal ka para sa pag-ibig, ngunit sa puso mo ay may takot kang masaktan muli, ang mensahe mo ay takot akong magmahal. Dito nagbabago ang lahat. Ang isang maikling panalangin na may kakayahang matupad ang iyong mga hangarin ay hindi nagsisimula sa sana o bigyan mo ako. Nagsisimula ito sa pasasalamat at pagtanggap. Ito ay nagsisimula sa paniniwala na ang iyong hangarin ay narito yun kasalukuyan ng nangyayari, at ikaw ay nagpapasalamat para dito. Iyon ang susi. Ito ay hindi lamang isang pagbabago ng salita, ito ay isang kumpletong pagbabago ng estado ng pagkatao.
Ito ang paglipat mula sa pagiging isang humihingi patungo sa pagiging isang tagatanggap. Ang panalangin na ito ay simple, ngunit hindi ito madaling gawin kung wala kang tamang pag-unawa. Narito ang panalangin at pakinggan mo itong mabuti. Salamat po, mahal na Diyos, sapagkat natupad na ang aking. Buong puso ko itong tinatanggap ngayon. Ulitin ko, salamat po, mahal na Diyos, sapagkat natupad na ang aking. Buong puso ko itong tinatanggap ngayon. Hindi mo lang ito sasabihin. Kailangan mong damhin ito. Kapag sinasabi mo ang panalangin ito, kailangan mong isipin na ang iyong hangarin ay nasa iyo na. Kung ito ay pera, damhin ang kapayapaan at seguridad ng pagkakaroon ng sapat. Kung ito ay pag-ibig, damhin ang init at kagalakan ng isang mapagmahal na relasyon. Kung ito ay kalusugan, damhin ang lakas at sigla ng iyong katawan. Ito ay hindi pagpapanggap. Ito ay pananampalataya. Ito ay ang pagpapahintulot sa iyong sarili na maranasan ang damdamin ng iyong pangarap, dito ngayon. Ngunit dito nagiging interesante ang lahat. Bakit ito gumagana? Dahil ang universo, ang Diyos, ay tumutugon sa iyong vibrational frequency. Kapag nagdarasal ka ng may pasasalamat at pagtanggap, itinataas mo ang iyong frequency sa frequency ng iyong hangarin. Ikaw ay nagiging isang magnet para sa kung ano ang iyong ninanais. Hindi ka na nag-iisip sa antas ng kakulangan, kundi sa antas ng kasaganaan at katuparan. Hayaan mong magkwento ako ng isa pang kwento. May isang kaibigan ako, tatawagin ko siyang Sarah. Si Sarah ay matagal nang nangangarap magkaroon ng sariling bahay. Ngunit ang kanyang trabaho ay hindi sapat at pakiramdam niya ay imposibleng mangyari. Naging punong-puno siya ng pangamba at pag-aalala. Isang araw, ipinaliwanag ko sa kanya ang prinsipyong ito. Sa una, nagduda siya. Paano ako magpapasalamat sa isang bagay na wala pa? Tanong niya. Sinabi ko sa kanya, hindi mo ito pinapagawa para magpanggap. Ginagawa mo ito para sabihin sa universo na ikaw ay handa na, at ikaw ay may pananampalataya. Sinimula ni Sarah ang panalangin ito. Bawat umaga at bawat gabi, bumubulong siya, salamat po, mahal na Diyos, sapagkat natupad na ang aking pangarap na sariling bahay. Buong puso ko itong tinatanggap ngayon. Habang sinasabi niya ito, ipinikit niya ang kanyang mga mata at inilarawan ang kanyang sarili na nasa loob ng bahay. Naramdaman niya ang init ng sahig, ang amoy ng kape sa umaga, ang tawanan ng kanyang pamilya. Hindi niya lang ito sinabi, binuhay niya ito sa kanyang isip at puso. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Sa loob ng ilang buwan, isang pambihirang oportunidad ang dumating sa kanyang trabaho. Hindi lang siya na-promote, nabigyan din siya ng isang bahay na malapit sa kanyang opisina bilang bahagi ng kanyang benepisyo. Hindi eksakto ang bahay na inilarawan niya, ngunit ito ay isang bahay, isang lugar na matatawag niyang kanya, at higit sa lahat, ito ay isang sagot sa kanyang panalangin na sa una ay tila imposible. Ipinakita sa kanya na ang Diyos ay may iba't ibang paraan para magbigay, at kadalasan ay mas mahusay kaysa sa ating inaasahan. Ngunit may isang babala. Hindi ito isang panalangin na sinasabi mo lang minsan at pagkatapos ay nakalimutan mo na. Kailangan mong gawin ito ng may konsistensya at buong pananampalataya. Kailangan mong alisin ang mga pagdududa at takot sa iyong puso at isip. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Ang ating isip ay madalas na puno ng ingay, ng mga negatibong paniniwala, ng mga boses na nagsasabing, hindi mo ito kaya, o hindi ka karapat-dapat. Kaya, paano mo mapapanatili ang pananampalataya at pagtanggap? Una, pagiging mapagpasalamat. Bawat araw, gumugol ng kahit 5 minuto upang magpasalamat sa lahat ng mayroon ka na. Ang iyong kalusugan, ang iyong pamilya, ang iyong trabaho, ang bubong sa iyong ulo. Kapag nagsisimula ka sa pasasalamat, itinaas mo na agad ang iyong frequency. Pangalawa, paglilinis ng iyong kaisipan. Kung may mga negatibong saloobin na lumilitaw tungkol sa iyong hangarin, huwag kang magalit sa iyong sarili. Tanggapin mo lang sila at pagkatapos ay dahan-dahang palitan sila ng positibong kaisipan.
Halimbawa, kung naiisip mo, wala akong sapat na pera, agad mong palitan ng, ang pera ay dumadaloy sa akin ng sagana. Ang iyong isip ay parang hardin. Kung hindi mo alagaan, tutubuan ito ng damo. Pangatlo, pagkilos. Hindi ibig sabihin na magdasal ka lang at umupo ka lang at maghintay. Kailangan mo ring gumawa ng aksyon, maliit man o malaki, patungo sa iyong hangarin. Kung nagdarasal ka para sa trabaho, magpadala ng resume. Kung nagdarasal ka para sa pag-ibig, lumabas at makipagkilala sa mga tao. Ang pagkilos ay nagpapakita sa universo na seryoso ka at handa kang makipagtulungan. Sabihin mo sa akin sa mga komento kung saan ka nanonood at kung ang mensaheng ito ay pumupukaw sa iyong puso. Malaking tulong ito sa akin upang maunawaan ang ating pamilya dito at makagawa pa ng mas marami pang nakapagpapabagong nilalaman. Ang iyong mga karanasan ay mahalaga at ang iyong pagbabahagi ay maaaring maging inspirasyon sa iba. Marami sa atin ang nagtatago ng mga pangarap sa loob ng mahabang panahon. Takot tayong mangarap ng malaki, takot tayong mabigo. Ngunit ang iyong potensyal ay mas malaki kaysa sa iyong naiisip. Ikaw ay nilikha para sa isang pambihirang bagay. Ang iyong kwento ay hindi rito nagtatapos sa pagkabigo o pagdududa. Ang pinakamahusay sa iyo ay darating pa, at nasa iyo ang lahat ng kailangan mo sa loob ng iyong sarili upang matupad ang mga pangarap na iyon. Hindi mo lang ito alam kung paano gamitin hanggang ngayon. Kaya paano natin isasama ang lahat ng ito sa ating buhay? Simulan mo ngayon. Gawin mo itong ugali. Bawat umaga pagkagising mo, at bawat gabi bago ka matulog, gumugol ng kahit 3 minuto. Ipikit ang iyong mga mata. Huminga ng malalim. Damhin ang kapayapaan sa iyong puso. At sabihin ng buong damdamin, salamat po, mahal na Diyos, sapagkat natupad na ang aking. Buong puso ko itong tinatanggap ngayon. Hindi lang isang beses. Sabihin mo ito ng 3 hanggang 5 beses, at sa bawat pagbigkas, damhin mo ito ng mas matindi. Damhin ang kagalakan, ang pasasalamat, ang kapayapaan na dala ng katuparan ng iyong pangarap. Ito ay magiging iyong personal na angkla, iyong pang-araw-araw na paalala sa kapangyarihan na nasa iyo. Ngunit paano kung hindi pa rin mangyari? Paano kung magtagal? Ito ay isang mahalagang tanong. Tandaan, ang universo ay may sariling timing. Minsan, may mga aralin pa tayong kailangang matutunan, o may mga pagbabago sa ating sarili na kailangang mangyari bago tayo lubusang makatanggap. Huwag mong isuko ang iyong pananampalataya. Ang pagdududa ay parang pagpindot ng pause button sa iyong pangarap. Patuloy kang maniwala, patuloy kang magpasalamat, at patuloy kang umaksyon. Ang iyong trabaho ay ang magtanim ng binhi. Ang Diyos na ang bahala sa paglago nito sa tamang panahon. At higit sa lahat, alalahanin na hindi ka kailanman nag-iisa sa iyong paglalakbay. Ang Diyos ay laging nasa tabi mo, handang gabayan at suportahan ka. Sa huli, ang pagdarasal na ito ay hindi lamang tungkol sa pagkuha ng mga bagay. Ito ay tungkol sa pagbabago ng iyong relasyon sa Diyos at sa universo. Ito ay tungkol sa pagkilala sa kapangyarihan na nasa loob mo at sa pag-alin ng iyong puso at isip sa kasaganaan na nilayon para sa iyo. Ang iyong mga pangarap ay hindi aksidente. Ito ay inilagay sa iyong puso para sa isang dahilan. Ang iyong mga hangarin ay nararapat matupad. Ang iyong pinakamahusay ay darating pa, at ang paglalakbay na ito ay bahagi ng iyong dakilang plano. Ngayon, bago tayo maghiwalay, gusto kong magdasal tayo ng magkasama. Ipikit mo ang iyong mga mata, o tumingin ka lang sa itaas, at buksan mo ang iyong puso. Mahal na Diyos, Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang pag-ibig at biyaya. Salamat po sa buhay na ito, sa bawat hininga, at sa bawat pagkakataon. Salamat po sa mga pangarap na inyong inilagay sa aming puso, at sa patuloy na pag-asa na inyong ibinibigay. Ngayon, buong puso naming tinatanggap ang katuparan ng aming mga hangarin. Humihingi kami ng tawad sa aming mga pagdududa, at ngayon ay pinipili naming maniwala.
Pinipili naming magtiwala sa iyong timing, sa iyong plano, at sa iyong walang hanggang kabutihan. Idinadalangin namin na ang bawat isa na nakikinig sa mensaheng ito ay makaramdam ng iyong presensya. Naway iyong liwanagan ang kanilang mga isip, palakasin ang kanilang pananampalataya, at punuin ng pag-asa ang kanilang mga puso. Naway maalis ang lahat ng pag-aalala, lahat ng takot, at lahat ng pagdududa. Tulungan mo po kaming manatili sa estado ng pasasalamat at pagtanggap. Gabayan mo po kami sa bawat hakbang, at ipakita mo po sa amin ang mga oportunidad na iyong inihanda. Naway ang iyong kapangyarihan ay gumana sa aming buhay, at naway ang aming mga pangarap ay matupad hindi lang para sa aming kapakinabangan, kundi para sa iyong kaluwalhasyan at para sa ikabubuti ng lahat. Salamat po, Ama, sapagkat ang aming mga hajat ay natupad na. Salamat po sapagkat kami ay mahalaga, karapat-dapat, at lubos na minamahal. Lahat ng ito ay aming idinadalangin, ng buong pagtitiwala at pananampalataya, sa iyong banal na pangalan. Amen. Naway ang panalangin ito ay maging simula ng isang bagong kabanata sa iyong buhay. Isang kabanata na puno ng kagalakan, kasaganaan, at katuparan. Tandaan, hindi rito nagtatapos ang iyong kwento. Ito ay nagsisimula pa lamang. Kung nagustuhan mo ang mensaheng ito, at kung nakaramdam ka ng inspirasyon, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel. Pindutin mo rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating pagbabahagi. At kung mayroon kang isang kaibigan o mahal sa buhay na sa tingin mo ay makikinabang sa mensaheng ito, i-share mo sa kanila. Magtulungan tayo upang mas maraming tao ang makahanap ng pag-asa at pagbabago. Maraming salamat sa iyong oras at pananampalataya. Ingat ka at naway pagpalain ka ng Diyos sa lahat ng iyong gagawin. Hanggang sa muli nating pagkikita.